Hello mga kaibigan, mga viewers, at maraming salamat po sa lahat ng aking subscriber. Ngayon po, samahan nyo ako dahil ang episode natin sa araw na ito ay ang Baseco Compound. Alam naman po natin na nung mga nakaraang taon, ito po ay punong-puno ng basura at nagmumukha o nagmimistula nga po itong parang Smoky Mountain. Pero sa ngayon, balitang-balita at trending din sa buong mundo na ito'y napakalinis na at someday, kapag maayos na ang tubig dagat doon, ay pwede ng paliguan at pwedeng makapasyal sa mga publiko. The history of Baseco Compound. The land which covers Baseco today was once the location of a dockyard of the National Shipyard and Steel Corporation or NASCO. In 1964, during the administration of then President Ferdinand Marcos, NASCO was acquired by the Romualdez family, the kin of the President's wife Imelda Marcos, through the Bataan Shipping and Engineering Company or Baseco. In the late 1970s, the urban poor population were resettled by the Marcos administration to give space for a possible international seaport. Baseco was formally declared a barangay, Barangay 649, Zone 68, in the 1980s. Following the People Power Revolution of 1986, the national government under Marcos' successor, Corazon Aquino, sequestered the property and the urban poor population began to resettle the area. People settled in an area within Baseco, which would later be designated as Block 40. At least 39 other blocks would be established. By 1999, Baseco attained full access to electricity. On February 12, 2002, then President Gloria Macapagal Arroyo proclaimed Baseco as a residential site. Halika po, samahan niyo ako. Hello mga kaibigan, peace! Andito po ako ngayon sa Baseco Compound at medyo nahirapan po akong hanapin ito, pero sa awa ng Diyos at aking pagtatanong-tanong ay nakuha ko rin po. Ito na po ang kanyang itsura ngayon. Yan po nasa aking likuran. Dahil mapapansin po natin nung mga nakaraang taon at sa yung ibang administrasyon, ito po ay punong-puno ng basura. Pero ngayong panahon ni Isko Moreno, kasalukuyang mayor ng Manila, yan na po ang makikita ninyo. Wow! Talaga naman. Ayan po. Ayan siya. Yan. Okay. Okay mga kaibigan, mga viewers, tingnan nyo po ito ha. Ito po yung Baseco Compound. Doon po sa dulo, yung po yung port, yung tinatawag na Manila Port. Napakalaki po niyan. O yung Pier 1, Pier 2, Pier 3. Ayan po. Yan, iikutin ko yung camera para makita nyo. Pero dito mismo sa kinatatayuan ko, ito yung dating parang punong-puno ng basura. Parang Smoky Mountain siya. Na grabe ang basura. Pero nung magpalit yung administration, ngayon dito kay Mayor Isko, ito'y napakalinis na ngayon at minimaintain. Kasalukuyan po, dun sa labas, ay nakiusap ako na kung pwede kong kumuha ng video dito dahil may nagbabantay na mga pulis. Ayan po, ikutin po. Yan po yung seawall. Hanggang doon po yan, doon sa dulo, nandun yung mga barko. Yan po yung mga nagdidiskarga ng kanilang mga container ba. Ayan po. Yan po yung dalampasigan. At pagtanong ko doon kanina, doon sa gwardiya, ito ay naka-open din sa mga public. Lalong-lalo na yung sa mga taga rito na pwedeng maligo dito pagka yung safe na talaga yung tubig at na-examine na ito ay pwede nang paliguan. Ayan po siya. Tingnan po ninyo kung gaano siya kaganda. Ayun po. Doon po sa dulo, meron din parang kamalig. Yan din po palagay ko isa sa mga nagbabantay. Pero napakahaba po kasi nitong ng Baseco. At doon po sa dulo, parang may naliligo pa rin. Ayan po, pati yung mga ibon, ayan, kalapate. Tapos ito po yung parte din ng North Harbor yata ito. Yan, nakikita nyo naman siya. Halika po at maglakad tayo papunta doon sa medyo dulo nito.
At para makita nyo rin, ayan po siya kung gano'n siya kalinis ha. Sobra. Ako po'y bilib na bilib talaga dito sa ginawang paglilinis nitong Baseco compound. Ayan po. Oh. Ayan siya. Nakikita niyo po sa akin likuran yung mga water lily. So ngayon po, pagka dumaraming water lily dito, yung nagbabantay dito, kanilang iniipon, kaya ganyan. Tapos isisilid nila sa sako, kagaya nito, yan. Kita nyo yung mga sako, yan. Sinisilid nila para talagang ma-maintain yung kalinisan dito sa Baseco compound. Okay po, halika po at tayo maglakad-lakad pa at nakita natin yung kahabaan nitong Baseco compound na to. Napakahaba po pala talaga nito. Grabe. Ayan po. Oh. Ito, to. Ayan na. Oh, ito po punong-puno ng basura talaga, no, natatandaan ko, lagi ko napapanood sa TV. Pero ngayon po, maintain yung kalinisan. Ayan. Sobra. Oh. Doon sa likod ko yung port. Ayan, pulakad pa tayo. Hello mga kapatid, mga viewers at sa lahat ng aking mga kaibigan. Andito po ako ngayon sa 4 na kabataan na dito sila mismo ipinanganak sa Baseco. Di ba tama? Opo. Ayun po, tatanungin natin sila isa-isa ng kanilang pangalan. Ano pangalan mo ba? Aira po, Aira Servito. Lakas ng boses mo. Aira? Servito po. Ikaw ba? Teya Samyo po. Teya? Samyo. Ikaw? Angela Ramirez. Angela Ramirez. Ikaw? Rachel Ann Manupay. Rachel Ann Manukay. Ngayon po, habang ako po yung naglalakad, nakita ko sila dito. Parang sila'y nag-uusap. Happy ba kayo? Opo. Ay talaga. Ngayon po tatanungin natin sila, mga kaibigan, mga viewers, kung ano yung kanilang masasabi ngayon sa panahon ni Mayor Isko Moreno at itong Baseco compound ay talagang malinis ngayon. Hindi po naipakita ko po sa inyo kanina dun sa aking video sa unahan. Talagang alinis po nito. Ngayon, anong masasabi nyo dahil napakalinis ngayon nitong Baseco compare doon sa mga nakaraang taon? Ikaw, anong masasabi mo, Ben? Kasi napansin ko parang nakakapaglaro na kayo dito, di ba? Dati hindi naman, di ba? Opo, kasi sobrang dumi. Sobrang dumi. O ngayon, ano yung masasabi mo? Masasabi mo lalo ka na. Oo. Ano po ngayon po kasi malinis na po, tsaka nakakapaglaro na rin po kami, tsaka hindi na po masyadong mabaho po kami ng tubig, ng dagat. Opo. Ah, okay. Ikaw naman, anong masasabi mo? Dahil talagang ikaw ay medyo bata pa, nakakapaglaro na kayo dito. Mas maganda po ngayon kasi luminis na po, tsaka pwede na po kayo maglaro, kaso hindi nga lang po araw-araw. Ah, hindi araw-araw. Kasi may klase kayo eh, ano? Opo. Pero ngayon, wala ba kayong klase? Pero ako po, sinisimulan pa lang po namin. Ah, okay. Ikaw naman, anong masasabi mo? Dahil malinis na ngayon dito sa Baseco. Kasi po dito po maganda na masyadong meron na Nakakapaglaro na. Ikaw, anong masasabi mo? maganda na ngayon kasi sa dami. Kasi mas nagagawa na namin na maayos. Ah, okay. Noong bang, kailan ba ito simulang linisin, itong Baseco? 2020, yan yung panahon na ni Mayor Isko. Opo. So, ibig sabihin, believe kayo kay Mayor, ano? Opo. Kasi siya lang ang nakaisip. Ang dami nang dumaan dito, di ba? Opo. Huwag na natin banggitin yung pangalan niya. Basta nakapokus tayo ngayon kay Isko kasi nung nakaraan, piniture ko din naman yung white sand. Alam niyo yun? Yung Dolomites, yung sa Manila Bay, Kaya po, ginawa ng white sand. Meron na din akong video. Kaya mamaya panoorin niyo. Subscribe kayo sa channel ko. So ngayon, ano pa ang may dadagdag ninyo? O di kaya ano pa yung sabihin natin, dahil kayo yung mga bata pa, ano yung inyong maipapayo sa mga nagtatapon dati ng basura dito? Ano ba ang dapat ninyong sabihin sa kanila? Sinong gustong sumagot? Sige, ano? sana hindi na
Yan, bilib ako sa inyo. Kayo, palagay ko yung mga idea nyo, ganun din, ano? Opo. Okay, ganito. Ako si Tito Rodel ninyo. Ako yung nagpapasalamat sa inyo. Buti na-chinpuan ko dito. Akala ko wala akong matatanong. Kanina pa ako naghahanap doon kasi yung ibang security guard ayaw naman nila magpa-interview kasi. So, pero na okay, sa inyong apat, maraming salamat sa inyo. At si Tito Rodel ay pinagbigyan nyo sa aking mga katanungan. Okay, thank you very much. Buti na lang meron akong Bluetooth, kung wala ay. Eto po mga kaibigan, meron po akong isang nakita na kuya. Atin pong tatanungin kung ano yung masasabi niya dito sa napakalinis ngayon na Baseco compound. Alamin natin kung siya'y taga rito talaga o siya'y dayo lang din. Tay, kuya, vlogger po ako. May konting katanungan lang po ako. Harap po tayo dito sa sa camera yan, para makita yung kalinisan ng dagat. Ano pong pangalan niyo, kuya? Rodolfo Mendoza po. Arnolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza. Rodolfo Mendoza. Kuya Rodolfo, ano po yung taga rito po kayo, matagal na? Opo. Dito na po kayo pinanganak? Hindi. Hindi naman. Anong probinsya niyo po? Cebu. Cebu. Kuya, ngayon po kasi itong Baseco compound noon nakikita ko ito parang basurahan ito eh. Ngayon napakalinis ito. Ano po yung kailan po sinimulan yung paglilinis at ano yung masasabi mo ngayon na napakalinis na nito? Yan kasi pinimpisan nga ng mga bitis, saka yung mga yan. Araw-araw pala nililinis po yan, kaya malinis po yan. Sino po yung mga naglilinis niya kung araw-araw? Yung mga bitis, saka yung isa pa, nakalimutan ng pangalan. Yung Hindi. Okay. So, ano po ang masasabi mo ngayon na ikaw ay matagal na dito? Ilang taon na po ba kayo dito? Mga 30 years. 30 years? Opo. Wow! Grabe, ngayon po. Siyempre na-experience nyo na ito ay parang naging basurahan, ngayon ay malinis. Ano ang masasabi mo ngayon sa bagong administrasyon, lalong-lalo kay Mayor Isko, na ito ay talagang mini-maintain yung kalinisan nitong Baseco compound? Opo. Kaya pinababawal nga namin pumasok ng mga tao. Oo. May oras Tapos, may oras po yan. may oras. Opo. Pagkadating na Ano po yung oras para dun sa makakapanood nito sa alas ay malaman nila? alas 5 ng madaling araw Okay? hanggang alas 7 ng maga. Hanggang alas 7 ng umaga pwedeng mamasyal dito? Bawal na po. Bawal na. Papalabas na namin. So ano yung oras na pwede? Sige. Hanggang alas 5 ng madaling araw. Hanggang alas 5 lang na madaling araw. Hanggang alas 7 ng maga, papalabas na. Okay. So, ikaw ay parang yung sinasabi mo, ikaw ay natutuwa dahil sa ngayon seryoso yung yung Manila City Government Nakikita niyo naman, na paglilinis nito. malinis po, Oo nga kuya, ikutin natin kuya, pero kasama ka ha. sige. Ayan yan. Ayan po mga kaibigan, kitang-kita nyo naman hanggang dun sa dulo, pinakita ko na kanina, napakalinis. Ito si kuya, nagpapasalamat tayo dito dahil pinaunlakan niya na ako'y makapagtanong sa kanya at kung ano yung masasabi niya. Opo. Kuya, ito, final words, ano po yung huling mensahe mo sa mga pupunta dito at sa nangyaring kalinisan dito sa lugar ninyo? Lagi ko pinapasyalan. Marami namamasyal dito. Marami nang namamasyal. Opo. At ikaw ba ay tuwang-tuwa dahil sa nangyaring ito dito sa lugar ninyo? Siyempre, malinis na po. Okay. Ayan po mga kaibigan, siya po ay si Kuya Rudolph. At tayo po ay nagpapasalamat sa kanya dahil pinagbigyan niya ang aking kahilingan na siya ay ma-interview. Nandito po ako ngayon sa Baseco compound, dito sa Esplanade na tinatawag. Ito po nasa likuran ko yung ilaw na yan. Ayan po, yan po yung ipinalagay na bago ngayon ni Mayor Isko Moreno ng Manila. Ayan po, medyo mahaba rin po yan. Ayan po siya. Ayan po, kung papansinin po ninyo, ayan, napakahaba po niyan. At maaaring ngayong gabi o this week ay ititest daw po yan. Tapos kunan ko rin po itong dagat. Ayan po. Ayan ito siya. Napakaraming water dito. Ayan po siya. Ayan po. Under construction pa yan. Ayan.
Isa po yung sa magandang project ni Mayor Isko yan. Kaya maaari po sa gabi dito ay napakaganda at talagang maliwanag. Ayan po mga kaibigan, napakinggan nyo po yung aking mga in-interview, yung kanilang mga opinion at yung kanilang mga sinabi about dito sa kalinisan ng Baseco Compound. Kitang-kita nyo po, ayan po, iikot po ang aking camera. Ayan, sa kasalukuyan doon sa parting likuran doon, merong naliligo dahil talagang malinis na po yung tubig dito. At nawa po itong bidyong ito, sa lahat ng mga viewers, kayo po ay sana nagkaroon ng idea or opinion na napakaganda dito sa Baseco Compound. At someday, dun sa aking natanong sa my guardhouse, na ito ay i-open for public na walang bayad at ito po ay pwedeng maligo ang publiko. The One TV by JM, Micaela Aquino, MED Atilis Vlog, Lord J84 de la Cruz, Marpe Amper, at Rowena Secretario. Yan po mga kaibigan, suportahan din po natin ang kanilang mga channel. Governance. Baseco is a barangay and it is designated as Barangay 649 Zone 68 of the City of Manila. The lowest government official in Baseco are the block coordinators which serves the residents of their respective block. Demographics. From the 1960s to the 1970s, families of employees and then existing shipyard in the area settled in Baseco. At that time, only around 15 to 22 families live in Baseco. In the early 2000, the population of Baseco is around 47,017. Sa mulit-muli po mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, si Rodel, na nagsasabi, huli man daw ng dating, nakikiuso rin. Maraming salamat po.